kayo ay nakatutok sa Halaman Kaalaman para sa masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlison para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ay i-share ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng siling panigang sa mga bote ng mineral water. Harvest din po tayo ng mga bunga ng aking mga tanim na siling panigang. Tayo po'y magluluto ng masarap at masustansyang ginataang siling panigang ala magsasakang reporter. Ilan po sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng siling panigang ay rich in vitamin A, vitamin B6, vitamin C. May mataas po siyang antioxidant content at tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Rich in calcium, zinc at iron. Good for the skin, good for the eyes, good for the heart, good for the lungs, good for the digestion at good for the bones. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng siling panigang. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay direct planting. So ito po yung ating seeds. Dito naman po tayo magtatanim. Ito pong boting ito at ang lupang ito pinagtaniman ko na. Kaya ikukondisyon po natin uli. Ititiling dasol po ninyong ganito. Dapat po buhagagin po ninyo. At maglagay na po kayo ng paunang pataba. Ito pong ating vermicast. Maglagay na po kayo ng vermicast bilang paunang pataba po ng ating halaman. Inimix nyo po din sa lupa. Tapos maglagay din po kayo ng coco peat. Yung coco peat po para mapanatili pong buwagag ang lupa. So ito po yung ating coco peat. I-mix na po natin dito sa ating pagtatamnan ng siling panigang. Yan. So mayroon na po siyang paunang fertilizer. At yung coco peat naman po magpapanatili para magiging buwagag po yung ating lupa. Nang sa ganon, malaya po makagala yung ugat ng ating mga tanim na halaman. Ngayon ay kukuha na tayo ng seeds. Sa isang bote pong ganito, isang seeds lang po ang ilalagay. Kita niyo po itong seeds na to, pinaggamitan ko na pero nakasealed pa siya. Nilagyan ko po uli ng takip, packing tape. Nang sa ganon ay hindi po masira yung ating mga seeds. Tuloy-tuloy pa rin po. Ayan po yung seeds natin. Kita po ninyo yung seeds. So, yan. 3 po yung ating nakuha. Kumuha lang po kayo ng isa. Agad itong isang ito ang ating kukunin. Ito pong isang ito. Yan. Lagyan nyo lang po ng ganito dito sa ating bote. Yan. Pagkalagay po sa bote ay ibaon nyo lang po ng 1 inch. Yan. Yan. Mas maganda rin po kung gusto nyo ipunla muna. Pero itong sineshare ko sa inyo ay direct planting. Pagkalagay po ng seeds ay bahagyan nyo po siyang diligan. Bibisik-bisikin nyo lang po ng ganito. Ayan. Huwag pong masyadong sobra yung pagkakadilig. So ganun lang po. Yun. Tapos ilagay lang po ngayon sa isang lugar. Tutubo na po yan after 1 week lang. Tapos ito namang ating seeds na pinagkuwanan, i-seed nyo po uli. Sa ganoon, sa susunod plantation ay magamit po uli ninyo at mataas pa rin ang germination ng mga tira po ninyong seed tulad po ng siling panigang seeds. After 15 days po ng pagkakatanim, yun na po, maganda na po yung sibol ng ating tanim na siling panigang. Patuloy nyo po siyang itiling yung kanyang soil. Nang sa ganon ay manatili pong buwagag ang lupa.
Tapos maglagay din po kayo ng panibagong natural at organic na pataba, no? Ilagay nyo lang po dito sa gilid niyang kanyang lupa, itong ating vermicast. Yan. Ating vermicast ang siyang kanyang natural at organic na pataba. Tapos ay mag-spray po kayo ng fermented plant juice, no? Para mas mabilis pong lumaki yung ating tanim na mga halaman tulad ng siling panigang. After 2 months, so yun po, nagsisimula na siyang mag-flower. By this time po, mag-spray naman po kayo ng fermented fruit juice. Nang sa ganoon, lahat po ng flower na yan ay matutuloy lahat into bunga. After 2.5 months, so yan po, may bunga na po yung ating tanim na siling panigang at magaganda na. Pwede ka na pong umarbes after 2.5 months. Pero patuloy pa rin po kayong mag-spray ng natural at organic na pataba na fermented fruit juice. Nang sa ganoon, lahat pa rin po ng kanyang flower na yan ay matutuloy lahat into bunga, no? So, ayan lang po ang pag-aalaga ng siling panigang. 2.5 months ay may bunga ka ng ma-harvest. Ngayon po i-harvest ako ng bunga ng ating tanim na siling panigang. Tayo po'y magluluto ng masarap at masustansyang ginataang siling panigang ala Magsasaka Reporter. So gamit po yung gunting, gugupitin po natin yung kanyang malalaking bunga. Ito. Isa. Ito. Dalawa. Ayun. Ito. Tatlo. Ayan. So, nakatatlo na tayo. Ito. 4. 5. Ito pa. 6. Dahil bunga. 6. 7. 8. Natin niyo po. Ayan. So, nakawalo na tayo. 8. Ito. 9. Ayan. Ito naman kabilang side. Ito. 9. 10. So, yan 10, no? So, kita niyo po, sariwang-sariwa. So, ito po yung ating bagong harvest na siling panigang. Samahan niyo naman po ako magluluto ng masarap at masustansyang ginataang siling panigang ala Magsasakang Reporter. Halip po kayo! Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang ginataang siling panigang ala Magsasakang Reporter. Siyempre po yung ating bida, ating bagong harvest na siling panigang, crab stick, sibuyas, mantika, luya, bawang, asin, durog na paminta, at gata. So yun po ang kumpletong sangkap. Ayun, nayugasan natin ang ating bagong harvest na siling panigang. Ayan, nagasan natin sa running water para mawala yung alikabok. Ayun. Okay. Ipat na natin. Ayan. Sariwang-sariwa. Oh, harvest lang. Ayan. Okay, ngayon ay gagayatin natin to. Ayan, natanggalin mo yung pinakatangkay niya. Ayan, bislakin. Alright, malutong. Okay, imayin lang po natin, tatanggalin natin ang mga buto. Ayan, ito. Ayan. Bislakin natin. Yun. Alright. Tanggalin natin yung mga buto. Ngayon, ay iiwain natin. Ayan. Ito, last na lang to. Karami rin tayo. Ayan,
isang ano rin tayo, mangkok. Ayan. Tanggal natin ang kanyang mga buto. Be sure po kapag kayo'y nag-iiwa ng sili, kumain po kayo ng guwantes ng ganito, no? Dahil manghang po yan, kung hindi kayo magagwantes, pumipitik sa kamay, no? Matagal yung nararamdaman mo sa kamay mo yung hanghang. Sakit din sa kamay yun. Yun, lagay na natin ang luya. Yan. Medyo lutuin natin bahagi ang luya, yung medyo brown-brown. Para lumabas ang kanyang lasa. Sunod ay ang sibuyas. Yan. Lutuin din natin bahagya ang sibuyas. Sunod ay ang bawang. Yan. Okay. Lutuin din natin bahagya ang bawang para lumabas yung kanyang aroma. Sunod ay ang ating bida. Ating bagong harvest na siling panigang o siling haba. Yun. Sunod ay ang gata. Yan. Alright. Haluin natin at tayan nating kumulo. Yan. Ang bango. Yun, kulong-kulo na yung ating gata. Sunod na natin ang ating crab stick. No? Pwede rin pong karne kung gusto ninyo. Pero ako mas nasasarapan ako dito sa crab stick. Yan. Okay. Hintayin natin na yung kumulo uli. Yun, kulong-kulo na uli. Lagyan na natin ang asin. Yan, ayon po sa inyong panlasa, no? Yan, tapos ang sunod ay ang durog na paminta. Ayan. Alright, anuin natin uli. Ang bango. Yung usok pupunta sa akin, napakabango. Ayun. Patayin na natin ating kalang. Alright. Yan. So ito na po yung ating bagong lutong ginataang siling haba o siling panigang ala magsasakang reporter. So ngayon ay titikman na natin ang ating bagong lutong ginataang siling panigang o siling haba ala magsasakang reporter. Kung gaano ito kasarap. Pang-ulam po ito, no? Yan. Atin, kung tayo ng sili, lagyan natin sa kanin, lagyan natin ng crab stick at konting sabaw ng gata. Yan. Ang sarap. Tamang-tama po yung hanghang niya, no? Sarap. Tapos yung kanyang yung gata malinamnam. Isa pa. Panalo. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain at magluto ng ganito kasarap na ginataang siling haba ala magsasakang reporter. Ngayon po'y sasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Juliet Chan. Hello magsasakang reporter, nagtanim po akong kalamansi, pero ang tagal niyang bumunga. Ano pong dapat kong gawin? Salamat po.
Thank you very much, Juliet. Paano mo yan itinanim? Kapag yan ay itinanim mo talaga na true seeds, matagal yan bago mo mapabunga. Pero kapag tinanim mo yan ng markot at grafting method, within a year, mapapabunga mo yan. Maglagay ka lang palagyan ng natural at organic na pataba. Ako, vermicast ang ginagamit ko. Pwede mo ring lagyan ng vermicast ang iyong tanim na kalamansi. Tanong naman mula kay Isagani Miranya.